magulang na laging busy sa trabaho. Kaya itong anak naging emotionally neglected. Karamihan sa mga magulang ay wala ng oras sa kanilang mga anak. Na minsan yung kanilang mga anak inaasa na lang sa mga katulong, sa nani. So paano na yung nani ay walang tamang kaalaman? Minsan yung mga anak na laging naiiwan sa nani o katulong, minsan ay late yung kanilang improvement sa buhay. Walang malinaw na disiplina sa isang tahanan kasi iasa lang sa katulong. Yun nga, paano na ang katulong pag walang sapat na kaalaman? So ano yung may tuturo niya sa bata? Siyempre wala. Kung merong may tuturo sa bata, pwedeng mga bagay na hindi nakakabuti sa bata. Alala niyo yung interview ng anak ni Kim Atienza. Grabe kung paano tinatrato ng kanilang katulong yung bata. Diba? Ang sakit. Kaya yung mga anak ninyo, hindi talaga pwede iasa sa mga katulong. Kumuha kayo ng katulong, dapat yung maaasahan. Well-educated. Huwag basta-basta kumuha. Dapat yung maaasahan sa tahanan na magkakaroon ng na makakapagturo ng kabutihan sa iyong mga anak. At syempre, kahit well-educated, yun yung mga katulong or mga nani, wag nyo rin iasa. Kasi mas importante na kayo mismo yung manguna na magdisiplina sa iyong mga anak. Magkaroon ng time para magkaroon ng connection kasama ang iyong anak. So anong gagawin kapag isa kang magulang na laging abala sa trabaho? Ano yung pwedeng maging solusyon? Magtakda ng family time. Kahit maikling oras sa hapunan, kahit simpleng hapunan o kwentuhan sa gabi. Ang presensya o presence ng isang parents ay mas mahalaga kaysa mga material na bagay, kaysa mga laruan o mga gadget na yan. Time ang pinakamahalaga talaga.